Okay, so damage control ngayon si AC Boy Garage. Boy AC Garage pala. AKA Mr. Bulwak. First time ko nakakita ng sasakyan na may diarrhea. Ayun mga bossing ko, bali yung video na nagba-viral ngayon, sa akin po nang galing yung video na yun. Okay, so ang tinutukoy niya ay etong video na to. Ang actually napapanood nyo lang ay hanggang dito lang ha. Eto hanggang dito lang yan karaniwan. Boss, yung kasama niyo po ba talaga mekaniko talaga yun? Yan hanggang dyan lang yung sa parang pinahiya niya yung matanda. Dinilit niya na yon, pero at least ngayon inamin niya na itong nagva-viral video na to ay sa kanya. Now, mga lords, magwa-watch along party tayo ngayon. Kumbaga papanood ko sa inyo yung second half. And of course, magre-react tayo para hindi tayo ma-copyright, but you know, masaya. Pinasama lang ng pinasama ng mga bashers. Okay. Siyempre, alam niyo naman. Tol, parang hindi yata eh. Kasi mamaya, meron akong mga binookmark dito ng mga experts sa sasakyan na iba yung opinion sa kanya. Bago natin panoorin yun, kasi gusto kong makita nyo talaga na yung opinion ng isang tanyag, yung mga expert talaga sa field ay pare-parehas lahat sila ng sinasabi, boy, okay? Now, in fairness dun sa ipapanood ko sa inyo, mamaya, meron kasi siyang kakausapin na expert niya, okay? So, paramihan ng expert opinion. Alright, so tuloy natin. Kapag didikit, alam nila kung kanino sila kakapit para dumami ang mga followers. Una, wala naman sigurong didikit sa'yo para magka-followers, di ba? Hindi ko maintindihan sa inyo dyan sa mga nanonood. Ba't nyo sinusuportahan pa itong mga ganitong klase ng content creator? Obviously, kasi marami naman nagbebenta ng sasakyan dito eh. Ang iba sa kanya kasi, ayaw niya yung money back talaga kapag may kapalpakan ng konti, or at least, dapat kasi magkaroon siya ng policy ng at least restocking fee. Kunyari, isosoli yung sasakyan, good faith naman isosoli. 'Di ba? Chinek nung mekaniko niya, chinek nung mekaniko mo, 'di ba? Tapos pareha sila ng findings, or at least tatlong mekaniko na magkakaiba, isa sa iyo, isa doon sa nagdala at saka isang mekaniko na neutral. Dapat ganoon eh. Wala siyang ganoon mga lods eh. Now, ngayon kasi siya So yun mga bossing ko. parang binabaon niya yung Yun, mga bossing ko, bali sa mga nagtatanong na ang i-waste nyo po dito sa garage. Talaga nakapalo! Talaga nakapalo! Alam yung mga issues ko talaga eh. Nakakabisit. I mean, ang problema kasi dito, na-highlight yung mga mali and kung paano niya i-handle yung sarili niya sa isang krisis. Ang problema kasi, meron ka ring platform kasi. Merong ibang rules kapag ka nagbebenta ka lang normally. Tsaka meron din ibang rules naman kapag nagpo-post ka. So, ang problema sa kanya, hindi niya ma-distinguish yun. Tingin ko kung meron siyang magiging mali dito, ayan. Tapos ito, pinagtripan niya pa yung matanda, di ba? Di ba? Kinawawa niya na nga sa video. Ito, saan ba yan? Meron pa yan niya. Lagi nyo lang pananawarin yung Ayan na! Shoutout naman kayo! Wala, mga nagbablog na lang sila. Parang, hindi na Ayan mga boss, sa totoo lang, lahat lang pinapakita ko sa SOCMED, good or bad, para good side ko makita nyo, yung bad side ko makita nyo rin kasi. Alam mo, Tol, kung plano mo mag-vlog, handle mo yung crisis mo ng tama. Pwede naman kasi yun eh. Diba? Kailangan matuto kayo nun. Pag hindi, wala. Sa totoo. Kasi kayo eh, diba? Ito, kita mo, pinagtitripan niya pa yung matanda, kawawa yung matanda. So, Asan na ba? Meron pa dito yung napa-hospital daw siya. Saan ba yun? Hanapin lang so yun mga boss. Mag-isa lang ako, ang dami nyo. Na hospital. Pinost mo eh. Di ba? Wala naman, hindi naman required na mag-post ka kapag nagbebenta ka, di ba? Hindi naman requirement yon. Although, it will help your sales, but it's not a hard requirement. Hindi rin
requirement na yung pakikipag-away mo doon sa matanda ay i-post mo, di ba? So, okay, so eto kita mo. Tuloy ako. Aray mo. Di ba, pinakita pa niya na na-stress siya. Di ba, ikaw naman ang gumawa niyan sa sarili mo. Di ba? Walang accountability measures eh. Now, given all that, parang nagpipintura tayo ng reaction eh. So, eto yung primera natin. Now, ilalatag natin yung unang yung first quote natin dito sa bago tayo mag-react dun sa kalahati ng video na kailangan yung mapanood. Okay, so, ang ginawa ko, bago tayo magkulitan at magkilitian dito. Gusto ko sa inyong ipanood si Kuya na I believe naman, isang expert na mekaniko. Teka. Ito, pinakinggan ko talaga to. Ang galing ng explanation niya. Ngayon, as someone na siguro mga 6 or 7 video na yung napapanood ko, same lahat sila ng opinion. Pero sa kanya yung sa tingin ko, si Devs AutoWorks, yung pinaka maayos at pinaka pulido na explanation. I want us to watch all of this, sir. Sana pagbigyan mo ako. Ayan, sabi niya dito, di porkit natuto lang tayo ng konti sa pagiging ay pwede na tayo magmaliit. Kasi nga ito yung Dunning-Kruger effect. That's why hindi ako nagpapaka-expert dito. I always refer you to experts na talagang may alam sa auto. Ito si sir, parang ito yung kabuhayan niya. O manghusga ng kapwa mekaniko, lalo na matanda sa'yo. Ayun na lang yung simpleng paggalang. Kahit na magaling ka pa sa kanya, natuto ka pa rin rumispeto. I agree, sir. So, ito na, game na. Let's go. Siyempre, walang tunog sa akin. Teka lang. Yan, wait. Bakit walang tunog sa akin? Okay, wait lang Dito natin ilagay. Kamusta MG? Si MG, nanonood din ako kay MG ngayon eh. Trending na Grabe, gigil din siya eh. video nung nakaraan pa, no? Actually, nung napanood ko yun, talagang medyo di ko rin talaga nagustuhan yung trato niya doon sa mekaniko na matanda. Yes. Siyempre, parang tatay na natin yun, mga Exactly. boss. At saka pare, ito lang ang hindi ka pa tao. Mekaniko na siya. 90s pa siya mekaniko eh. 'Di ba? And mamaya talaga, kung galit kayo ngayon, mas lalo mamaya. Buti na lang nahanap ko yun eh. Kasi putya, ang hirap hanapin ng isang buo eh. Ewan ko lang kung may nakapanood na sa inyo. Pero yung isang buo, i-watch along natin yun. No? Pero sa akin lang, sa opinion ko, masasabi ko lang, no? Ano kaya kung pumayag yung mekaniko, yung nagpunta doon na mag-asawa tayo na pumunta ng Baguio. Okay. Sige, papayag kami, pupunta ng Baguio, pero lagyan nyo ng thermostat valve. Yun, 'di ba? Narinig niyo 'yon. Ano yung ganong klaseng pag-measure, objective way of measuring 'yan, 'di ba? Lagyan ng thermostat valve para alam kung yung temperature ay gets nyo para makita natin kung talagang goods siya. Okay, lagyan nyo ng thermostat valve, punuin nyo ng tubig, yung radiator, i-level nyo yung coolant reservoir, at takipan na. Walang dagdagan ng tubig hanggang makarating ng Baguio. Ano kaya? Makarating kaya ng Baguio yun nang hindi ka magdadagdag at hindi ka mag-overheat. Nakita naman natin na may bulana na maliliit na nag-i-start na, no? Possible, no? Nag-i-start na may singaw yung kanyang head. So, eto kasing si Kuya, mukha talagang expert siya or at least alam niya yung sinasabi niya. Gets ko ako, hindi naman ako marunong eh. 'Di ba? Kung baga walang dagdagan ng tubig, yung coolant reservant lang. Tingnan natin kung aabot ng Baguio kung hindi mag-overheat. It's a simple it's a very simple test, 'di ba? Tas meron pang parang thermostat, 'di ba? Utsa. 'Di ba? So, natuto tayo sa kanya nang hindi siya nagagalit or anything. Ang problema kasi nararamdaman ko din yung problema nila tatay yung bumili. Kasi syempre, gusto mo nang makamura ka and gusto mo ng convenience. Pero wag naman sanang sasagarin yung kakupalan kapag kupal naman talaga men eh. Like, mamaya lalo. Sige lang talaga. Papunta na tayo doon sa exciting part na pwede siyang
mag-blow by. Pwede siyang masira, pwede siyang matuluyan. Kasi meron na tayong nakita eh. May nakita tayo na indication na yung makina niya ay papunta na doon sa blow by. Okay? Alam mo kasi, bossing, no? Para sa akin naman, kung ako lang, kung magbibenta ako ng sakyan, sisiguraduhin natin na walang issue. At kung may issue man, i-declare natin. Para Yun. alam nung bibili sa sakyan kung ano yung ipapagawa niya doon sa may issue na binibenta mo. Boss, ang tawag dyan is caveat emptor, buyers beware, di ba? Pagka, dapat talaga merong ganun. Actually, kung hindi ako nagkakamali, kung tama, kung naaalala ko pa yung research ko noon, this is actually by law. Kailangan mong sabihin kung ano yung problema ng produkto. Kasi pagka ano mo yan, kapag minisrepresent mo yung binenta mo na may sira pala, pwedeng ibalik yan ng tao na binentahan mo. Yun yung sinasabi niya. Ano yan, standard practice yan sa sales. Hindi ko lang alam kung ano bang si Devs AutoWorks, ano bang ano niya, i-ano natin like natin to, follow. So ito yung mga maaayos eh. Ba't kaya kayong mga nagkakotse ang pinapalo nyo yung mga yung mga tolonggis, di ba? Ito hindi eh, kita mo. Ay nako, boring kasi walang drama, mga hindurotot kayo, Diyos ko Lord, di ba? So ito marunong siya. So gets po siya. Tuloy. Masakit kasi sa pakiramdam, boss. Kapag nalaman mo na yung binili mo na sinabi sa yung ayos, tapos nung ginamit mo na ng ilang araw, nag-overheat na. Kasi nakalimutan mo magdagdag ng tubig dahil sabi mo, kailangan lang daw ipalinis yung radiator. O sabi mo doon sa video ipapalinis lang yung radiator niyan, boss. Kaya ganyan yan. Boss, hindi yun doon. So, meron na talagang bula. Concern tayo dun sa bula. Yung bula na yan yung pressure na lumalabas. Di tama si tatay, di ba? Ang galing naman ni tatay, di ba? Now, si Devs AutoWork, mukha talagang, hindi lang to basta expert, he is the real deal, di ba? Ciao. Kita mo yung mga equipments niya, may diagnostic tools pa siya, So, this is a guy na kung kailangan ko ng karunungan sa auto, dito ako sa tao na to lalapit. Diyos ko Lord. Tangina talaga yung tao na yun. Di ba? Ito, kita mo yung nito. Kita mo yung... Sana ito guys siguro request ko na lang din sa inyo. Kahit yung video ko i-dislike nyo, wala na akong pake. Yung video niya, kayong manonood sa akin na 2,000, tulungan yung i-share pare. Kasi ito talaga yung marunong Teka nga, i-share ko nga mamaya sa page ko yan. Tuloy natin. Doon sa kanyang bloke, kaya gano'n sa kanyang head, no? May tama na konti pangalan. Boss, ano ka ba? Criminology student ka ba or police ka? Papunta na yun doon. Kaya, Kasi ito parang ewan ko lang ang normal naman dyan, marami nang gumawa niyan, di ba? Marami nang nakita mo naman, napanood mo naman. Marami nang gumawa ng may adventure na gasolina, pinakita sa'yo na walang bula yung normal operation ng cooling system. Wala talaga. Kasi boss, kung ikaw yung lalagay dun sa katayuan na bumibili, boss, napakahirap. Alam mo kung bakit? Alam mo yung pera na yan, pinag-iipunan pa yan. Exactly. Pinag-iipunan. Tingnan mo, may sense pa siya mag-advise Ang ganda nung hinit niya 3 factor yung morality factor, yung law, yung buyers beware or caveat emptor na tinatawag, and number 3 yung expertise niya sa teka nga i-share natin to, sige na, para pumunta na tayo dun sa kinaiinisan nyo, yung tao na to talaga walang alam mo yung minsan naman mahiya naman kayo. Di ba? So given all that context, simulan na natin yung part na hindi nyo napanood, di ba? Kasi gusto kong ma-prime yung yung mga sarili nyo about sa issue na to. Kasi most of you guys, pag kumuha kayo, kunyari, na kayo, umalpas na kayo dun sa, okay na kayo sa bahay, okay na kayo sa kung may stable job na kayo, ang susunod na iisipin nyo is bumili ng sasakyan. And of course, karamihan sa inyo, ang gugustuhin ay yung budget meal na tinatawag, 'di ba? So gagawin mo, magre-research ka, tapos kukuha ka ng
kukuha ka ng okay na price, tapos titignan, magso-social media ka. Tapos, ang problema, since sikat siya yung unang makikita mo. Okay pala rito, mura lang pala rito. Halimbawa, ayaw mong bumili ng Vios na 1.7 million or 1.5 million. Dito may binibenta na 300,000. Syempre, dun yung sa 300,000 ka kakagat. Kasi ilang lang yun, in a year mababayaran mo na yun kung halimbawa umextend ka ng loan sa bangko, 'di ba? Or meron kang ipon na from ilang buwan na pagtatrabaho mo, 'di ba? So, I understand yung inyong sentiment kaya kayo nagaganito. And hindi nyo kasalanan yun. Actually, ako rin nung araw, ganyan din yung gustong-gusto ko. Kaso nga lang talaga dumating ang Grab. Ako ang isa sa mga pinakatamad na tao dito sa Pilipinas. Kaya, and yung minsan, yung kapatid ko kasi may, sa kanya na lang ako nakikisabay, tas ako na lang nagpapagas. Kasi nga tamad talaga ako pagdating sa auto. I used to drive before. I own a 96 VTEC Vios? Toyota VTEC. Okay, wala pang Vios nun. Sorry, iba palang brand yun. Baka sabihin yung poser ako. Hindi talaga ako marunong. Aaminin ko sa inyo yan. Pero that was before. Tagal na yun, di ba? So, 96 or 98, I'm not sure. I-correct nyo na lang ako dyan sa baba. But, after nun, nung naramdaman ko yung stress ng driving, sabi ko, yung sahod ko nun, ilalagay ko na lang sa commute kasi alam mo yun, mas gusto ko yun hindi ako nag-iisip, nagse-cellphone lang ako. So yun, ako yun, pero iba rin naman yung standing nyo sa buhay, lalong-lalo na kung meron kayong small family na kailangan nyo ng adventure, di ba? Lalo na kung yung mga old school talaga gusto nila yung manual, di ba? So, di ba? Anyway, given all that, let's watch this. Gusto ko magalit pa kayo. Kasi nakakagalit talaga siya, men. Gets ko yung isa kung ba't kino-content niya to Kasi nakakagalit talaga. Like literally, nakakagalit talaga. Kaso po, syempre, Ito, di ba, this is your dad Kamukha pa nung tatay ni Juni Boy, di ba, ni Papa Shoutout. boss, alam mo naman, pag mekaniko po, alam niya na talaga na okay yung radiator pag mekaniko po talaga, na nagsisirculate na maayos. Hindi boss, nirev din naman ng tao ko Di ba boss, nirev din naman ng tao ko. Hindi, sa atin lang naman po, for transparency lang din. Para lang din alam ng mga tayo, di ba nakapag-usap. Tingnan mo, nakatungkod pa si Mami. Sigurado may gout yan, di ba? Magkano ba yan? Magkano ba yan, boy? Putay na. Hindi, ayoko na mga yan. Kung, ma'am, ang masasuggest ko lang po, kung naririnig niyo yung page, refer ko na lang kayo sa lawyers ko kung gusto nyo na magreklamo sa ganito. Siyempre hindi ko babayaran yan, pero at least makita nyo yung options nyo legally kasi it's so unfair nanay at tatay na natin yung mga tao na yan and this kid is parang putang ina talaga. Gets ko kung hindi niya nagigets, parang yung bashers yung may kasalanan. Kasi boss, iba po yung pag nagmamarunong talaga alam ko po kasi talaga pag mamaro So ngayon boss, kapag ito pwede naman natin i-check talaga. So ngayon, sabi niyo nagbabawas. Pero in-overit na ba kayo? Hindi nga yun Ang ibig niyang sabihin, bago niya isole, kailangan muna mag-overheat. Sabi ko nga sa iyo, pumayag ka dun sa deal nito. Tapos solian ng pera. Solian ng pera pero hindi solian ng soli mo yung pera tapos bigay mo sa kanila ng sasakyan. Kung talagang confident ka na hindi mag-overheat. 'Di ba? Ang ganda ng advice niya Doon talaga malalaman mo kung talagang yung unit is okay or hindi. Tuloy. Yung temperature, tingnan natin. Hindi nyo napanood na sigurado Boss, ito kasi syempre 2000 model pa. Normal yun. Basta maglalagay talaga kayo ng tubig. Oo, kahit lang yung tao nga, check mo kung okay pa yung BP natin. Boss diba? And by the way, teka lang, gusto ko lang para masigundahan pa yung Kasi meron din mga, meron din iba ito. Meron pang isa Ito. Sabi ko sa inyo, talagang ni-research ko to kasi gusto kong malaman kung sino yung tama talaga. Lahat ng marunong, si tatay ang tama. Yung 90s pa Teka lang, bakit wala ba ritong tunog na nakakainis? Dito nga lipat tayo ng browser.
Hinduruto tong tabata na to, nakakainis. Diyos ko. Boy, AC Garage, ilan taong ka ng mekaniko? Putang na, ito papakitaan kita ng walang bulwak. Kahit anong rev na gawin mo Eto, this is the same model or at least yung range unit nung yung itaon niya. Adventure, gasoline, ayan parehas nung binenta mo kay Manong. Ayun. Si Manong mekaniko, ang ginawa, isang rev. Diba, ganyan. Walang bulwak. Yung sa'yo, bulwak ng bulwak, kada rev mo, bulwak. Parang utak mo, bumubulwak. Oh. Walang kabulwak, Basher mo ba yan, AC? Ayan, this is one way of objectively debunking someone. Just do the experiment. Do a case study. Exactly, 'di ba? Ang ganda, 'di ba? Ang linis, oh. Game. Anuhin na natin. 'Di ba? So, suportahan niyo po yung mga ganyan, Diyos ko Lord. Marami pong nagbebenta ng maayos dito. Tuloy natin. Umihinga pa ba tayo eh? Lalo boss, ito 2026 na, 2000 model pa yan. Normal na maglalagay talaga kayo ng tubig, boss. Di ba, hindi pag modelo, siguro, bihira lang kayo maglalagay ng tubig kasi yung modelo. Yeah! Ayan. So, Nagtataka sila yan. sino yung tinawagan ni AC? Ngayon, meron siyang in-house mechanic na hindi, wala dyan sa area na yan. So, in fairness naman, siguro alam niya yung unit. Pero kung ako yung binentahan ni AC, ang gagawin ko, gusto ko nandito ka. Tapos nandyan din yung mekaniko ko. Tapos kuha tayo ng pangatlo pang judge, kumbaga. So kumbaga kukunin ko tong si Kuya Woody at saka si Sir Devs, okay? Para tingnan natin kung sino yung tama. Meron ka, meron kami. Gets? Tas meron mga neutral party. Ganun dapat yung judging dyan. Sa dalawa, alam na kung sino tama. Pero sabi ko nga sa inyo, mas lalala pa to Kaya maraming nagalit talaga sa kanya Sabi ko, tatawag ko na Ito sa adventure, naglalagay daw sila ng tubig. Ano ba yan niya? Para ma-explain sa kanila. Kasi may mekaniko daw sila kasama Etong adventure, inaano nila, wala naman overheat. So, bumalik sila ngayon dito. So may kasama sila mekaniko na nire-rev ng malakas, tapos pinarep ko na makialam, nag-circulate naman ng maayos, pero pag siya nagre-rev, bumubulwak. Walang thermostat, di ba? Kaya nga tinatanong ko si Bossing kung mekaniko. So, ibig sabihin, Hindi mekaniko yung kausap ko. Kasi yung thermostat, hindi niya alam tama ba yan? Gasolina. O diba? So ang ginawa niya, inattack niya yung credibility ng mechanic. Ang problema, lahat ng other na marunong sa auto, si Debs at saka si Kuya Woody, alam na ikaw na tama yung sinasabi ng mekaniko. Yari ka ngayon, boy. Malinis yan, Ito, adventure. Green. Yung galing sa'yo rin? Walang overheat, boss. Galing na kay Kuya Jeff yan, kausapin mo sila para transparency. Partner ko yan, boss. Kawawa naman. Saan pa ba galing yung adventure, Boss, galing pa ng Bulacan, boss, walang overheat. Explain mo nga sa kanila Yung sinasabi nila, ba't daw naglalagay sila daw ng tubig, nakailan lagay na raw sila. Tapos nirev kanina dito ng mekaniko daw. Isipin mo, Bulacan to Cavite, siguro mga 1 oras lang yan or 2 oras na biyahe. Sa 2 oras na biyahe, 3 beses ka, hindi, 1 beses ka lang maglalagay ng tubig dun sa radiator mo, hindi ba parang hassle yun? At least man lang, every 6 hours parang mas acceptable yun Or kung papaniwalaan mo si Kuya Devs dito, si Kuya Woody rito, hindi ka maglalagay kasi maayos yung radiator din. Maayos yung coolant di ba? Ay, nako, bulwak pa more. Dalay. Nagsisirculate naman ng maayos, pag siya nagre-rev, bumubulwak. Paano ba naman nire-rev ng malakas? Sinubukan nila ng i-start na nakabukas yung... Ayun, boss, para malaman natin kung may tama talaga cylinder head. Lahat, patayin mo nga lahat, papapatay nga po. Tapos po, pabuksan niya po ng radiator natin. Baka may butas, boss, kung sakaling may... Hindi naman sila nag-overheat Nagbabawas lang daw ang tubig Kasi itong overheat yan, nawawala
Boss, kung overheat po kasi yan, mawawala yung lamig na aircon. Ayan. Boss, gasolina to ah. Ayan, uwi na daw si tatay, tuloy. O sige, tingnan natin kung may tama si cylinder head. 1, 2, 3. Yun! Walang tama! Hindi bumulwak. Hindi, boss, ano lang tayo for happiness lang tayo ah. For transparency lang. Di ba, bilablag mo. Dapat kapag ganyan po, doon sa mga bibili sa kanila, kung di na po kayo komportable, sabihin nyo lang na itigil yan. Hindi niya para masaya lang din. Boss, Ano kaya masaya dyan, no? Biruin mo, bumubulwak yung sasakyan na yan ah, para may learning din tayo, bawat sa atin. Pag nirep mo ang sasakyan, ay pagka in-start mo ang sasakyan at binuksan mo ang radiator, once na bumulwak, boss, doon may tama ang cylinder head. Right? Tama yan? Puta, mahusay si man. Yeah, ito pala yung mekaniko ni boss. Yan o. Ayan, mekaniko daw siya ng mga bus, sabi ni boss. Sino kaya yung kausap niya, no? Or at least, kasi sabi niya dito, sinabi niya naman na sa kanya daw galing yung green. Ibig sabihin, mekaniko din yata ito or marunong sa sasakyan. Point here is that, ang point dito is that, of course, magiging bias yun dun sa sasakyan niya. 'Di ba? But again, let's get a third opinion from a neutral source. Pero lahat naman ng neutral source na nakapanood ng video is saying the same thing. Dalawa yun. Actually, tatlo pa nga yung from last time, yung yung last time na content natin. O, tuloy natin. Alam ni Kuya yan. Hindi niya alam na wala thermostat niya. Wala kasi thermostat yun. Si bossing ka. So, yan. Boss, okay na. Kawawa naman. Goods naman ang unit natin ha. Siyempre for transparency Mas lang. naawa ko dun sa asawa niya kasi parang may alam mo yun, kasi ako kasi may gout ako. Minsan mahirap talaga kapag nagkaka-gout ka. Kailangan mo talaga ng service. I don't know kung ano yung case ni ma'am, pero I understand the feeling, lalo na ganyan. Tingnan ko yung radiator. Boss, ipacheck niyo na lang din na radiator kung medyo may pangamba kayo, boss. Siyempre, nabawas niyo naman na sa akin yan eh. Magkano lang palinis na radiator, boss? 180. Manghihinayan pa ba kayo doon? O, di ba? Baka may crack o baka may kailangan palitan nyo na. Mas maigi, boss. Di ba? Siyempre, sasakyan yun yan eh. Di ba, ganyan na rin po pwede sa akin yan. Again, ito yung sinasabi ni Kuya Devs dito na kailangan may caveat emptor ka or buyers beware. Kailangan may ganon. Wala siya. Please, ireklamo nyo na po itong tao na to. Magreklamo po kayo kasi hindi ganito po kasi yan. Yung ibang agencies kasi natin, kailangan talaga ng complainant. Hindi po sila on their own pwede na mag-imbestiga or pwede naman kaso mas maganda kung may nagrereklamo para yung proseso is Hindi ko lang alam sa DTI kasi kung meron silang moto proprio powers na tinatawag or their agency can investigate on their own yung kanilang on on their own. Pero at least man lang, ipakita nyo tong video na to. Hindi ko kasi alam kung saan to kasi may kopya lang ako na download ko doon sa comment section nung isang niya. Kasi talagang pinapapak siya ng tao Mga bashers ba yan? Parang nagigets kasi nila yung problema Anyway, tuloy natin. Sa reserva? Lumilipat ba daw ang tubig sa reserva, boss? Kuya, lumilipat daw ba yung tubig sa reserva? Ano ba nangyayari? Ay, dito tayo sa mekaniko pala. Yeah, kausapin mo mekaniko. Hindi. Ha? Nakaano Kuya yung bakit? Yung radiator. Lumilipat daw sabi daw. Hindi yung takip ng radiator. Ay, takip na radiator, boss. Magkano ba yung takip na radiator? Dito, para kung sakali baka mamahalan sila. Magkano ba yun? 150. Ayun, 250 lang, boss. Palitan nyo na to. Ayun, takip. Nasa na yung takip? Ayan. Tinan mo ako nag-i-screen pa. Tay. Naku. Wala na. Ayan niya, wala na nga, no? Wala na daw, boss. Sabi ng expert. Palitan nyo na lang, Hindi, kasi siya. Hindi, eto Tingnan nyo si tatay, lumayo na kasi parang alam nyo kasi ako may mga yung mga ganito kasi sa social media kung di ka sanay talaga
talagang hindi ka magiging komportable. Ako, syempre, ginagawa ko to, so wala na sa akin halos akong nararamdaman. Pero yung mga tao talaga na hindi naman sila ma-social media, talagang ganyan yung reaction nila. Anyway, tuloy natin. Mga pagdating sa radiator ba? Hindi, boss. Ano na lang, palitan nyo na lang din na radiator, no? Radiator cap. Ano bang desisyon, boss? Yan. Ano, boss? Ay, wala pong ganun, boss. Kahit saan po tayo makarating, boss, no? Kahit explain po natin, boss. Yan. Mga mamat sir, kung ayaw niya pong tanggapin, please po mag-file kayo sa DTI. Tingnan nyo kung para sila yung mag-investigate dito. Kasi nagbabayad naman po kayo ng tax, mamat sir. So sige na ho. Kahit pakausap ko sa inyo, kahit kaso nga lang mahal kasi yung private lawyers eh. So siguro maganda yan. Mag-file na lang muna sa DTI para libre ng reklamo para magkaroon ng administrative case tong si AC Boy kung may makikitang fault. Tapos kung may charges after that, magkaroon doon na lang mag-usap. O, 'di ba? Nakaka-disappoint sobra yung yung mga ganitong bagay kasi parang walang kalaban-laban yung kabilang panig. Tapos binivideohan niya pa. Boss, wala pong ganun. Hindi kayo bumili ng laruan na pag gusto nyo ibabalik nyo. Boss, walang ganun. Hindi totoo yun kasi may caveat emptor na tinatawag or may buyer's beware or yung tinatawag na sa batas natin pwede kang magsole kung merong problema or yung binili mo. Okay? Dito kasi sa opinion ng nakakaraming mekaniko meron naman talaga. So I believe na it is just they are in the right for at least a refund, okay? Siguro it would be fair kung merong konting restocking fee like kunyari 1,000, 2,000 na para dun sa transaction kasi nag-transact sila, 'di ba? Siguro na 'yon, judicious na 'yon na tinatawag na ako kasi 2 araw, 3 araw tayo nagkukwentuhan ng ganyan, 'di ba? Sige, pwede ganoon, 'di ba? Kasi ang iniingatan mo, ang dapat mo kasing ingatan dito, AC, is yung reputation mo as a seller. Ang problema kasi, lahat kasi talaga ng tanungin mo na mekaniko, ang opinion is almost the same with tatay. Tapos, okay lang sana kung magalang mong sinabi na kung may dissenting opinion ka. Di ba? Pansin nyo yung mga lawyers na maaayos dito sa SOCMED. Ang sinasabi nila lagi kung may dissenting opinion sila sa kapwa nila abogado, with all due respect. Kasi gusto natin magkaroon ng healthy conversation. Dito kasi saksakan ng toxic, my God. Tuloy natin. Kalokohan yun. Ako nga, boss, nagbabayad ako, inaabot sa akin, tumitirik ako, hindi ko na ibabalik. Hindi, boss. Eto nga, okay yung unit, ibabalik niyo, boss. Ano namang pakinabang sa'yo? Sa mall nga, kahit 100 pesos, di mo na mababalik eh. Boss, Naku, pwede lalo naman sa mall na pwede kang mag-solid doon kung meron kang nakitang problema doon sa unit. Okay? If you ask, halos lahat, di ba? Pare-parehas ng sinasabi. ano lang yun? Unang-una na-under na sa sasakyan, bakit gusto ibabalik niyo? Walang ganun, boss. Kahit magpabarang kayo, magpabulis kayo, walang ganun, boss. Pa-DTI nyo, sir. Alam ko DTI yan yung diyan ka magrereklamo para maimbestigahan nila. Alam niyo yan. Once na binayaran yung unit at nagbayaran tayo, nagtawaran tayo, tinest drive at ni-road test niya, automatically, done deal, boss. Siguro kung gusto mo ibalik sa'yo, boss, babawasan natin ang presyo na pagkakuha mo, tapos ibibenta mo na lang. Pero kung ibabayad ako, boss, malabo yun. Ang pinakatulong ko sa'yo, consignment, boss, na matutulungan kita, pero kung magkano mo nakuha, hindi mo na ganun ng presyo, syempre. Ako ang tatawad sa'yo kung magkano gusto ko ibenta yan dito sa garahe ko. Right, boss? Ano lang tayo, boss, transparency. Alam niya yan, bilang nakakatanda. Na once na bumili kayo ng sasakyan, boss, kahit candy. Once na bumili kayo ng sasakyan, Gusto ko yung nag-record nito iba yung dedication mo, tol. Sana makabili ka ng power bank. boss, kahit candy. Parang ano yan, boss, parang pag bumili kayo ng candy niyan, binuksan mo na, nilawayan mo na. Di ba? Hindi, ganito. Kunyari, sabi dun sa candy, matamis siya. Tapos pagtikim mo, maalat. Pwede mong isoli yun. Kasi yung produkto promise sweet, pero maalat siya. Diba? Ganon din yung ganito. Kung susundan mo yung logic ng mga
mga mekanikong tumingin. Wag na nating isali si tatay yung dalawa na lang si Debs, si Kuya Debs tsaka si Kuya Woody. Diba? Alam nila They know. Kasi trabaho nila yan Oh. Babalik mo. Walang ganon. Hindi. Tsaka boss, hindi naman nag-overheat ng unit So Ngayon, kung sisiraan nyo yung sasakyan para may balik nyo, boss, ay di ubra yun. at marami na tayong Ops, teka lang Teka lang, pause natin dyan. Hindi yata nila sinira, tol. Parang, that's an accusation, kaganapan na nangyaring ganyan. So yan na, para transparent lang tayo mga boss. So, ayan na. Para lang din alam ng mga tao, mga boss, si bossing nabili nila sa atin so kesyo ganito ganyan, para mabalik ang sasakyan, hindi na maubra sa atin yun, So, maayos naman kasi yung unit. So, Sabi mo, pero sabi nila hindi, di ba? That's why you get a third opinion from a neutral party. And all the neutral party na tumingin dito, alam na this. ano ko lang din sa inyo mga boss, pinakita ko lang sa inyo Yung mga nangyari, gawa ng yung mekaniko. So ngayon, ano yan? Wala silang mekaniko. Meron. Meron yan, dami nila nung tingnan Tsaka wala, okay to yan. At gusto lang talaga nila ibalik. Hindi, mali ka doon. Yun ang sa madaling salita yan. Kasi kung makikiusap naman sila pwede naman di ba? Pero kung sisiraan pa yung unit, lalo ako mamaano niyan. Hindi naman ako papayag. Parang siya pa yung minali dito sa ano na to. Hindi na makauwi ng Cavite. Oo, kasi galing pa ng Bulacan to. Adventure na to. Kuya Jeff pa natin ang dumampot niyan. Tapos sasabihin, Kahit sino po di ba? Kahit sino magagalit naman For transparency, so Galing sa kubo hanggang dyan sa boss, ang galing ko Kung gusto mo ng transparency talaga, palagan mo yung hamon nitong si sa kulang talaga ng to. Sana mag-viral to ng sobra kay Kuya Devs. Tingnan natin. Pag tumirek, soli mo yung full refund kasama yung sasakyan. Okay? Ganun ka dapat ka confident sa produkto mo, 'di ba? Kailangan kaya mong i-all in, 'di ba? Itaya mo lahat on the line kasi produkto mo 'yan Alam ko, sigurado ko yung may mga negosyo dyan kung talagang alam nilang masarap yung niluluto nila or maganda yung produkto nila, itataya nila lahat dyan. Pero kung ganyan, ibang usapan yan. to Bacoor to Gentry, Bulacan to Bacoor, Bacoor to Gentry. walang overheat. Tsaka boss, yung Temperature, di rin naman nagbabago, boss. paano mo sasabihin sa akin overheat yan? Tapos sasabihin may tama cylinder head, di ba? Ayan mga bossing, kabali hanggang dito na lang po So, for transparency lang tayo kay Jeff, no? Iyon, so, ayan na. So, ayan, kung ipapabenta ni boss, hindi maigi. Kung ano naman, kung ano magiging seste niya, di bala. Paano kung nag-operate yan after 2 weeks? 2 weeks, boss, hindi. Okay naman, di palitan nyo na yung radiator cap. Yung radiator cap, 250 lang naman yung boss. Yun na rin naman yung sinabi na kailangan palitan. Palitan nyo na. Para hindi rin kayo magkabirya. Di ba? Tapos boss, kung paano, di palinis yun na radiator. Ang laki na rin naman ng itawad nyo sa akin Di ba? Sinagad nyo na rin naman ako sa tawad Di boss, tunay na buhay lang. Di ba? Magkano lang kinita ko dito, baryang-barya. Di ba? Yung gagastos nyo, boss, kayo na bahala doon, syempre. Kaya nga kayo tumawad Right? Yun. Di ba? Tapos ibabalik nyo, hindi para kayong nagtapon ng pera niyan, boss. Ngayon, yung mekaniko nyo kasi na yung mahirap kasi magmaro Magmamarunong boss Nagmamarunong daw yung Ito yung masakit kaya gusto kong marinig nyo yung buong context. Ilatag nating lahat. Kasi nga, ang ginagawa niya, he's trying to destroy the credibility of the man. Alam mo, buong buhay niyang mekaniko siya. Quite literally. 90s pa siya mekaniko, di ba? From the previous video natin. And then, this person will just dahil hindi nag-agree sa kanya, i-destroy niya yung credibility ng tao. I think that's unfair. It's super unfair talaga dun sa tao na wala naman silang platform makapagsalita. Sabi ko naman sa inyo, once na nagkaroon ng problema, hindi, pacheck nyo sa amin, boss. Kami bahala, mekaniko natin. Huwag na kayong mag-ano ng iba. Ayun bakit mekaniko mo? Hindi. Siyempre yung mekaniko mo would, would say na okay yung unit. Dapat, sa kanya, sa inyo, and then a neutral party. Mekaniko. Siyempre, maluloko lang din kayo Di ba? May mekaniko ba kayo?
Boss, may sarili tayong mekaniko. Bago yan, Yun yung tinawagan. boss, Yung tinawagan nung ngayon. Daddy, bago ko i-display dito yan, Daddy, automatically, chine-check at triple check namin yan. Kaya, ticket 13 lang, Daddy. Hindi ba kayo number? Number, sige, bibigay ko po sa inyo. Sige. Hindi ba yung ano? Opo, Daddy, para for ano lang tayo, nag-uusap lang po tayo ha, para malinaw lang din, di ba? Ganun lang naman eh, for Kasi transparency Daddy pala lang. yung, Siyempre, alam mo naman, kailangan boss, ng yun na nga, service, hindi mas may sinabi. palitan nyo na po yung radiator cap. Tapos, kung medyo nangangamba kayo, pero wala namang overheat, galing pabulangan yan, palinis nyo na lang yung radiator. Di ba? Yun lang naman ang mga gusto. Pero kung sakali, kahit yung radiator cap lang palitan nyo, para safe kayo. Pero boss, walang overheat, sinabi ko naman sa inyo. Unang-unang, tigasan pa ba kayo po? Bulacan na. Araw lang kami, January 3 lang din. Walang overheat yan, boss. Kasi madaling sabihin na nirep katulad yan kanina, nire-rev ng malakas na mekaniko nyo. Overheat po ba? So yun na yung buong video na nakuha dito kasi this is the longest video na nakita ko. Pero ang akin lang talaga doon sa mga tingin yung unfair business dealings to. DTI po, please magreklamo kayo. Gamitin niyo po yung government facilities natin to exact justice dun sa nangyari sa inyo. Lalo na kay tatay, pasilip nyo sa mga abogadong kilala nyo. Baka meron kayong kilala dyan na sa Facebook nyo lang, message nyo lang, tingnan nyo kung ano yung pwedeng, kung ano yung liability nitong tao na to. Kasi totoo lang, ang social media kasi is very empowering yan. Lalong-lalo na kung meron kang malaking fan base, 'di ba? There is going to be a group of people that will think na tama ka kahit hindi naman talaga. We studied this. Pinanood natin lahat ng video at full length para kuha nyo yung context. May mga reference tayo para gets nyo kung saan nanggaling yung mga sinasabi natin. We did this very objectively and then narinig natin yung buong sinabi niya. Walang edit. 'Di ba? May pause lang ng konti para magsalita ako to react, to make it transformative. But then again, we understand that this person is being unfair to other people na ayaw niyang isoli yung pera, 'di ba? Na obviously may grounds naman sila tatay. Alam kong mahirap yung pagdadaanan kasi pero yung road to accountability kasi talagang mahaba at mahirap yan. But then again, someone has to teach this guy a lesson, di ba? Sana makita to ng DTI, parang hawa nyo na, silipin nyo na lang po. Grabe eh. Anyway, yun lang naman po yung sa akin. Sana po nagustuhan nyo tong presentation natin. Sana wala na ulit, hindi na mangyari to. Yun na lang siguro yung wish ko rito.